Sa isang mataong opisina sa Makati, naroon si Mark, isang masipag na IT specialist na kilala sa kanyang dedikasyon sa trabaho. Madalas siyang mag-overtime, inilalaan ng oras upang ayusin ang mga sira at problema sa network na maaaring magpabagal sa daloy ng trabaho sa opisina. Hindi lamang siya isang empleyado kundi isang mahalagang haligi ng kanilang department. Mark, mukhang dito ka na yata titira sa opisina ha, biro ng kanyang katrabaho na si Leia habang dumadaan sa kanyang mesa isang gabi. Ngumiti si Mark, oo nga pero ayos lang. Gusto ko lang talagang matapos itong mga pending issues bago pa lumala. Nako, iyan ang hindi ko maintindihan sa'yo. Hindi ka ba napapagod? Tanong ni Leia, na hinahangaan ang kanyang sipag. Siyempre napapagod din, pero kailangan Alam mo naman, para sa pamilya, sagot ni Mark, ang kanyang isipan ay sandaling lumipad sa kanyang ina at kapatid sa Leyte. Sila ang kanyang inspirasyon sa bawat pagsisikap. Tuwing matatapos ang buwan, bahagi ng kanyang sahod ay agad niyang ipinapadala sa kanila para sa mga pangangailangan at sa pag-aaral ng kanyang kapatid. Alam mo Mark, humahanga talaga ako sa'yo. Hindi biro ang ginagawa mo, sabi ni Leia. Tulungan lang, tugon ni Mark. Ganon naman talaga dapat, di ba? Habang nag-uusap, hindi napansin ni Mark ang paglipas ng oras. Tapos na pala ang kanyang shift, at siya na lamang ang natitira sa opisina maliban sa mga janitor na naglilinis. Pagka-uwi niya sa kanyang maliit na apartment, na isa lamang maliit na silid sa isang lumang gusali sa Pasay, binuksan niya ang kanyang laptop para makausap ang kanyang ina at kapatid sa pamamagitan ng video call. Kamusta na kayo dyan? Tanong ni Mark, ang kanyang mukha ay nagliwanag sa tuwa nang makita ang mga ngiti ng kanyang ina at kapatid. Mabuti naman kami, anak. Huwag ka masyadong magpapagod dyan, paalala ng kanyang ina. Opo ma, pero okay lang po ako. Masaya ako na malaman na maayos kayo, sagot ni Mark. Sa kanyang isipan, kahit gaano kahirap ang trabaho, sulit ang lahat basta't alam niyang nakakatulong siya sa kanyang pamilya. Teka, may pera pa ba kayo dyan? Sapat ba ang pinadala ko noong isang linggo? Tanong ni Mark, laging inuuna ang kapakanan ng kanyang pamilya bago ang sarili. Oo anak, huwag kang mag-alala. Sapat naman, sagot ng kanyang ina, ngunit baka sa kanyang mukha ang pag-aalala na baka masyado nang pinipilit ni Mark ang sarili sa trabaho. Siguraduhin niyo lang na kumakain kayo ng maayos ha. At ikaw, Ana, mag-aral kang mabuti, mahina hong paalala ni Mark sa kanyang kapatid, na masiglang tumango bilang tugon. Opo kuya, salamat, nag-aaral po ako ng mabuti para makatulong din ako balang araw, sagot ni Ana, na puno ng paghanga at pagmamahal sa kanyang kuya. Napakabuti mong anak at kapatid, Mark. Salamat sa Diyos at binigyan niya kami ng tulad mo, wika ng ina ni Mark, na halos mapaluha sa pasasalamat. Si Mark ay natahimik sandali, ang bigat ng responsibilidad bilang breadwinner ay bahagi na ng kanyang pang-araw-araw na buhay, ngunit ang makita ang kanyang pamilya na masaya at ligtas ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Mag-ingat ka lagi dyan anak at huwag mong papabayaan ang iyong sarili. Laging magdasal, paalala ng kanyang ina bago sila magpaalam sa isa't isa. Ma, huwag kayong mag-alala sa akin. Ayos lang ako dito, sabi ni Mark, pilit itinatago ang pagod sa kanyang boses. Matapos ang kanilang pag-uusap, nag-isip si Mark habang nakatingin sa labas ng bintana ng kanyang apartment, ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap sa dilim. Sa kabila ng pagod at paminsan-minsang kalungkutan, napalitan ito ng determinasyon. Alam niyang malayo pa ang kanyang lalakbayin, ngunit handa siyang harapin ang mga pagsubok para sa kanyang mahal na pamilya. Isang gabi, pagkalabas ni Mark mula sa gusaling pinagtatrabahuhan, naramdaman niya ang lamig ng hangin na humaplos sa kanyang pagod na mukha. Medyo huli na para sa kanya na umuwi, at kakaunti na lamang ang tao sa kalye. Habang naglalakad, narinig niya ang mahinang tinig ng isang matanda mula sa isang madilim na sulok malapit sa bus stop. Palimos po, maawa na po kayo, mahinang sambit ng isang matandang babae, na nakaupo sa gilid ng kalye. Siya'y nakabalot sa lumang kumot, at ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng matinding pagod at gutom. Napahinto si Mark at marahang lumapit. Lola, ayos lang po ba kayo? Tanong niya habang inaabot ang kanyang wallet upang magbigay ng kaunting pera. Salamat iho, Diyos na ang bahala sa'yo, tugon ng matanda, ngunit hindi siya tumingin ng diretso kay Mark, marahil dahil sa hiya. Nakaramdam si Mark ng isang pambihirang paghatak sa kanyang puso. Hindi sapat ang basta magbigay ng kaunting barya. Lola,
Kumain na po ba kayo ng hapunan? Umiling ang matanda. Hindi pa, iho, kahapon pa ang huli kong kain. Nagpasya si Mark. Halika po lola, may malapit na fast food dito. Kain po tayo. Tumanggi pa ang matanda. Nako, huwag na iho. Nakakahiya sayo. Huwag ka na pong mahiya, lola. Halika na, saglit lang ito. Pilit niyang itinayo ang matanda, na medyo nahirapan sa kanyang mga tuhod. Habang naglalakad sila papunta sa fast food restaurant, sinubukan ni Mark na kausapin ang matanda upang mabawasan ang kanyang pag-aalala. Ano po pala ang pangalan ninyo, lola? Sining, iho. Salamat sa tulong mo, sagot niya. Ngayon ay may kaunting sigla sa kanyang tinig. Pagdating sa restaurant, pinili ni Mark ang isang tahimik na sulok at umorder ng mainit na pagkain. Habang kumakain, dahan-dahan niyang nakilala ang matanda. Si Lola Sining ay dati palang manggagawa sa isang pabrika ng damit, ngunit simula nang magretiro, siya ay napilitang mamalimos dahil walang natanggap na sapat na suporta. Habang pinagmamasdan ni Mark na kumakain si Lola Sining, hindi niya mapigilan na isipin ang kanyang sariling ina at kapatid. Paano kung sila ang nasa kalagayan ni Lola? Tanong niya sa sarili. Ang pag-iisip na iyon ay lalong nagpalalim ng kanyang simpatsya at determinasyon na tumulong. Lola, kung kailangan ninyo ng tulong sa mga darating na araw, sabihin nyo lang po sa gwardya sa building namin. Pwede ko kayong dalhan ng pagkain, alok ni Mark. Salamat, iho. Nakakataba ng puso ang iyong kabutihan. Sana'y marami pang katulad mo, sagot ni Lola Sining. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumuo ng luha. Matapos ang kanilang hapunan, habang naglalakad pabalik sa kanyang pwesto, tahimik lamang si Lola Sining. Nang makarating sila, hindi pa rin siya bumibitiw sa kamay ni Mark. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Mark, at unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Ang mga wrinkles sa kanyang mukha ay nawala, ang kanyang baluktot na tindig ay naging tuwid at matikas, at ang kanyang mga mata ay kumislap ng isang hindi pangkaraniwang liwanag. Mark, simula niya, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kabaitan. Ako ay si Sining, isang diwata. Ang anyo ng matanda kanina ay isang pagpapanggap lamang upang masubok ang iyong kabutihan ng puso. Nanlaki ang mga mata ni Mark, hindi makapaniwala sa nasasaksihan. Tila ba ang realidad ay biglang naging isang pahina mula sa mga kwentong pambata na kanyang kinagigiliwan noon. Lola, Diwata Sining, bakit, paano? Nauutal na tanong ni Mark, habang sinusubukang iproseso ang lahat. Ngumiti si Sining, ang mundo ay puno ng hiwaga, Mark. Ang mga tulad mo na may malinis na puso at busilak na intensyon ay nararapat lamang na pagkalooban ng tulong upang lalo pang makagawa ng kabutihan. Bilang pasasalamat sa iyong ginawa, nais kong ibigay sa iyo itong regalo na ito. Inilabas niya ang isang USB drive na may nakaukit na mga sinaunang simbolo at iniabot ito kay Mark. Hinawakan ni Mark ang USB drive, ang metal ay malamig sa kanyang palad. Ano po ba ito? Itong USB drive ay magbibigay sa iyo ng kakayahang lumutas ng mga problema sa iyong trabaho at bumuo ng mga makabagong solusyon na higit pa sa iyong imahinasyon. Ito ay magpapalawak ng iyong pag-iisip at magbibigay inspirasyon sa mga malikhaing ideya, paliwanag ni Sining. Salamat po, Diwata Sining. Ngunit bakit ako? Bakit ninyo ako pinili? Tanong ni Mark, puno ng pagtataka. Sa aking paglalakbay sa mundo ng mga tao, bihira akong makatagpo ng isang puso na tunay na malinis at handang tumulong ng walang hinihintay na kapalit. Ang iyong pagkakataong makatulong ay hindi lamang magiging para sa iyong sariling kapakanan kundi para na rin sa kabutihan ng marami. Gamitin mo ito ng may karunungan at malasakit, tugon ni Sining, bago siya unti-unting nawala, na para bang isang paghahabi ng hamog sa hangin. Naiwan si Mark, hawak ang mahiwagang USB, nag-iisa sa gitna ng madilim na kalye, ngunit ang kanyang puso ay puno ng init at pag-asa. Sa gabing iyon, hindi lamang isang regalo ang natanggap niya kundi isang bagong misyon, ang gamitin ang natatanging biyayang ito upang makagawa ng mas malalim at mas malawak na pagbabago sa mundo. Kinabukasan, pagdating ni Mark sa opisina, agad niyang sinubukan ang mahiwagang USB drive na bigay ni Diwata Sining. Maaga pa lamang ay nagkaroon ng malaking issue sa system ng kanilang kumpanya, isang problema na sa karaniwan ay aabutin ng ilang oras o kahit araw upang masolusyonan. Habang nag-iisa sa kanyang cubicle, isinaksak ni Mark ang USB sa kanyang laptop.
Sa sandaling kumonekta ito, isang kakaibang pakiramdam ang naramdaman niya, parang isang alon ng kaalaman at inspirasyon ang dumaloy sa kanyang isipan. Bigla, naging malinaw sa kanya ang solusyon sa problemang kanilang kinakaharap. Dali-dali niyang tinawag ang kanyang team leader, si Carlos. Sir Carlos, may ideya ako para sa problema sa system. Pwede ba nating subukan? Nagtaka si Carlos sa biglaang kumpiyansa ni Mark. Sige Mark, anong naisip mo? Ipinaliwanag ni Mark ang kanyang ideya, na gumamit ng isang bagong approach sa coding na mas streamlined kaysa sa dati nilang ginagamit. Habang nagsasalita, naramdaman niya ang kakaibang tiwala sa kanyang boses, at ang kanyang mga kamay ay tila kusang gumagalaw sa keyboard, na parang may sariling isip. Mark, hindi ko alam kung paano mo naisip yan, pero subukan natin, sabi ni Carlos, halatang impressed sa binata. Sa loob lamang ng ilang minuto, naayos ni Mark ang problema, isang gawain na dati tila imposible sa kanilang timeline. Namangha ang kanyang mga kasamahan sa bilis at husay ng kanyang pagtatrabaho. Paano mo nagawa yon? Tanong ni Leia, isa sa kanyang mga katrabaho. Ngumiti lamang si Mark, hindi alam kung paano ipapaliwanag ang tunay na pinagmulan ng kanyang kakayahan. Swerte lang siguro, pabirong sagot niya, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang malaki ang utang niya sa mahiwagang USB drive. Habang lumilipas ang mga araw, patuloy na nakagawa si Mark ng mga makabagong solusyon sa iba't ibang teknikal na hamon. Hindi lamang ang kanyang mga kakayahan ang umunlad, pati na rin ang kanyang pagtingin sa mga problema. Naging mas bukas siya sa mga bagong ideya at approach, na dati-rati hindi niya isinaalang-alang. Sa isang meeting, binigyan siya ng pagkakataon na ipresenta ang kanyang mga ideya sa harap ng senior management. Kahit kinakabahan, buo ang loob niyang ipinahayag ang kanyang mga pananaw at mungkahi. Mark, napakalaki ng ipinagbago mo. Kamangha-mangha ang iyong mga ideya at solusyon. Anong nagbago? Tanong ng kanyang boss, si Mr. Lim. Nag-aalinlangan man, pinili ni Mark na manatiling mapagkumbaba at mahinahon. Siguro po Mr. Lim, ay dahil sa patuloy na pagsisikap at pagnanais kong matuto pa. Umuwi na puno ng pagtataka si Mark sa araw na iyon, iniisip kung hanggang saan ang mahika ng mahiwagang USB drive. Ngunit sa bawat paggamit niya nito, isang bagay ang kanyang napagtanto, ang tunay na mahika ay nasa paggamit ng kaalaman at kasanayan para sa ikabubuti ng lahat, hindi lamang para sa personal na tagumpay. Ang pagnanais niyang makatulong sa kanyang kapwa at mag-ambag sa kanyang komunidad ay mas pinatibay ng kakaibang regalo na ito. Ilang linggo lamang matapos ang kanyang mga kamanghamanghang pagpapakita ng husay, isang umaga, tinawag si Mark sa opisina ni Mr. Lim, ang CEO ng kumpanya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang naglalakad siya patungo sa malaking glass door ng executive office, hindi malaman kung ano ang maaaring dahilan ng biglaang tawag. Mark, pasok ka, maupo ka, sambit ni Mr. Lim, na may ngiti sa kanyang mukha. Sa kabila ng kanyang pagngiti, bakas pa rin ang awtoridad sa kanyang aura na nagbigay kay Mark ng bahagyang kaba. Sir, may problema po ba sa mga ginawa ko? Tanong ni Mark, na may halong pag-aalala. Problema? Wala Mark. Sa katunayan, pinapunta kita dito kasi may magandang balita ako para sa'yo, tugon ni Mr. Lim, habang inilalapag ang isang folder sa harap niya. Ito'y tungkol sa iyong promosyon. Nabigla si Mark, hindi makapaniwala sa narinig. Promosyon sir. Oo Mark. Ang iyong performance nitong mga nakaraang linggo, ang mga solusyon mo, ang mga ideya mo ay napaka-impresibo. Bihira kami makakita ng empleyadong may ganoong dedikasyon at inobasyon. Kaya naman, napagpasyahan ng management na ikaw ang pinakamainam na kandidato para sa posisyon ng Senior IT Specialist, paliwanag ni Mr. Lim, habang iniaabot ang mga papeles kay Mark. Hindi makahanap ng salita si Mark. Ang kanyang dibdib ay puno ng kaba at tuwa. Hindi ko po alam ang sasabihin ko sir. Maraming salamat po sa tiwala. Mark, hindi ito basta regalo. Kailangan namin ng tulad mo sa mas mataas na posisyon para magpatuloy ang pag-unlad ng ating kumpanya. Ang iyong mga ideya ay maaaring maging susi sa mga bagong proyekto at inobasyon na gusto nating simulan, dagdag ni Mr. Lim. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, lumabas si Mark mula sa opisina ni Mr. Lim na may bagong titulo at responsibilidad. Sa kanyang paglalakad pabalik sa kanyang desk, nag-uunahan ang mga katanungan at damdamin sa kanyang isipan. Paano niya haharapin ang mga bagong hamon? Handa na ba siya para sa mas malaking responsibilidad?
Habang binabati siya ng kanyang mga kasamahan, napagtanto niya na ang mahiwagang USB drive ay hindi lamang nagbukas ng mga pinto para sa kanya, ngunit nagbigay din ito ng pagkakataong lumago at makapag-ambag ng higit pa. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, may bahagi pa rin ng kanyang puso ang nag-aalala sa pagiging depende sa USB drive. Sana'y magampanan ko ng maayos ang aking mga tungkulin kahit wala ito, bulong niya sa sarili. Ang kanyang unang promosyon ay hindi lamang isang pag-akyat sa corporate ladder, kundi isang paalala na ang tunay na pagbabago at pag-unlad ay nagmumula sa patuloy na pag-aaral, pag-innovate, at higit sa lahat, sa pagsisikap na maging mabuting halimbawa sa lahat ng oras. Pagdating ni Mark sa kanyang munting apartment, hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad niyang tinawagan ang kanyang ina sa Leyte. Habang naghihintay na mag-ring ang video call, hindi maikukubli ang kanyang kaba at pananabik na ibahagi ang magandang balita. Nang sumagot ang kanyang ina, agad niyang napansin ang nakangiting mukha ng kanyang nanay na nagliliwanag sa screen, isang pangkaraniwang tanawin na palaging nagbibigay sa kanya ng kaginhawaan. "Ma, kamusta po kayo dyan?" Masayang bati ni Mark, pilit itinatago ang kanyang excitement. "Mabuti naman kami dito anak. Kumusta ka? Mukhang masaya ka ah." Tugon ng kanyang ina, na agad napansin ang kakaibang sigla sa mukha ng anak. "Opo ma, may magandang balita po ako. Na-promote po ako sa trabaho. Senior IT specialist na po ako ngayon." Halos mapasigaw si Mark sa tuwa. "Diyos ko anak, talaga." Halos mapaluha ang kanyang ina sa kasiyahan. "Napakagandang balita niyan Mark. Napakasipag mo talaga kasi kaya nararapat lamang na mabigyan ka ng ganyang pagkilala. Talaga pong malaking tulong ito ma. Mas malaki na ang maipapadala ko sa inyo, at mas marami tayong magagawa para mapabuti pa ang buhay natin." Paliwanag ni Mark, ang kanyang puso ay puno ng pagmamahal at pag-asang maisakatuparan ang mga pangarap para sa kanyang pamilya. "Napakabuti mong anak, Mark. Lagi kong ipinagdarasal na bigyan ka ng maraming biyaya dahil sa iyong kabutihan," sabi ng kanyang ina, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa. "Ma, hindi ko po ito magagawa kung hindi dahil sa inyong paggabay at pagmamahal. Kayo po ang inspirasyon ko sa lahat ng ito," tugon ni Mark, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. "Alam mo anak, ang pinakamahalaga ay ang kaligayahan mo at ang pagkakaroon mo ng magandang kinabukasan. Pero tandaan mo, huwag mong pabayaan ang iyong kalusugan. Mag-ingat ka parati at kumain ng tama," paalala ng kanyang ina, hindi pa rin nawawala ang pag-aalala para sa kanyang anak. "Opo ma, pangako, aalagaan ko ang aking sarili," sabi ni Mark, habang nagpapatuloy ang kanilang pag-uusap, puno ng tawanan at masasayang plano. Parehong naramdaman ni Mark at ng kanyang ina ang malalim na koneksyon at pasasalamat sa bawat isa. Sa gabing iyon, natulog si Mark na may ngiti sa kanyang mukha, puno ng pasasalamat at inspirasyon para sa hinaharap, na alam niyang magiging matagumpay dahil sa suporta at pagmamahal ng kanyang pamilya at sa tulong na rin ng mahiwagang USB drive. Sa kanyang bagong opisina, pinag-aralan ni Mark ang mga detalye ng proyekto na nais niyang ilunsad para sa mga kabataan. Nais niyang gamitin ang kanyang bagong posisyon at ang resources ng kumpanya upang makapagbigay ng libreng pagsasanay sa IT at coding sa mga mahihirap na kabataan. Naniniwala si Mark na ang edukasyon at teknolohiya ay mahalagang susi upang mabuksan ang mga pintuan ng mga oportunidad para sa kanila. Isang hapon, habang abala si Mark sa paggawa ng proposal para sa proyekto, biglang lumitaw si Sining sa kanyang opisina. Hindi na siya nagulat sa biglaang pagbisita ng diwata dahil sa mga nakaraang karanasan. "Mark, kumusta ang iyong bagong posisyon? Narinig ko ang iyong mga plano para sa mga kabataan, at ako'y labis na natutuwa," bati ni Sining, na may ngiting mayroong pagmamalaki. "Sining, salamat sa iyong pagbisita." "Opo, naisip ko na ito ang pinakamainam na paraan upang maibalik ang biyayang natanggap ko," tugon ni Mark, habang ipinapakita ang draft ng kanyang proposal sa diwata. "Ang iyong kabutihan at ang pagnanais mong tumulong sa kapwa ay tunay na kahanga-hanga Mark. Ang proyektong ito ay magiging isang malaking tulong para sa maraming kabataan na nangangailangan ng gabay at suporta," sabi ni Sining, habang tinitingnan ang mga dokumento. "Ang aking layunin Sining, ay hindi lamang sila turuan ng teknikal na kaalaman, kundi pati na rin bigyan sila ng inspirasyon na magsumikap at mangarap. Gusto kong maging parte sila ng pagbabago hindi lang para sa kanilang sarili kundi para na rin sa ating komunidad," paliwanag ni Mark, ang kanyang mga mata ay nagliliwanag sa tuwa at determinasyon. "Mahalaga ang iyong ginagawa Mark. At bilang patunay ng aking suporta,
Nais kong magbigay ng kaunting tulong. Ibibigay ko ang kakayahan sa ilang piling kabataan na mabilis matuto at lumago sa larangang ito, alok ni Sining, na may mahiwagang ngiti. Napakalaking tulong po nito, Sining. Hindi ko alam kung paano kayo pasasalamatan, sagot ni Mark, labis ang pasasalamat. Hindi mo kailangan pasalamatan pa ako, Mark. Ang iyong dedikasyon at kabutihan ay sapat ng biyaya sa akin. Ngunit tandaan mo, ang tunay na sukatan ng tagumpay ay kung paano mo binabahagi ang iyong mga biyaya sa iba, paalala ni Sining. Bago umalis si Sining, hinawakan niya ang kamay ni Mark at nag-iwan ng isang mahiwagang sinag na pumasok sa kanyang palad. Gamitin mo itong karagdagang lakas para sa patuloy na paggawa ng mabuti. Nandito lang ako, palaging umaalalay sa'yo, sabi niya, bago tuluyang maglaho. Naiwan si Mark na puno ng inspirasyon at bagong lakas. Ang kanyang puso ay nag-uumapaw sa pag-asang makagawa ng pagbabago hindi lamang sa kanyang buhay kundi sa buhay ng maraming kabataan. Sa tulong ni Sining at sa suporta ng kanyang kumpanya, handa na siyang simulan ng proyekto na magpapabago sa maraming tadhana. Ilang buwan matapos ilunsad ang programa sa pagsasanay sa IT para sa mga kabataan, ang mga bunga ng pagsisikap ni Mark ay nagsimulang lumitaw. Ang dating tahimik na computer room sa komunidad ay nagkaroon ng sigla at pag-asa, habang ang mga estudyante, mga kabataang dating walang direksyon, ay ngayon ay abala sa pag-aaral ng programming, web development, at iba pang teknikal na kasanayan. Isang hapon, habang binibisita ni Mark ang klase, napansin niya ang isang grupo ng estudyante na masigasig na nagtutulungan sa isang project. Lumapit siya upang mas makita ang kanilang ginagawa. Magandang hapon mga bata, mukhang maganda ang takbo ng inyong proyekto bati ni Mark, nakangiti sa nakikitang pagtutulungan ng grupo. Sir Mark, opo, ginagawa po namin yung website para sa aming final project. Sinusubukan po namin na gumawa ng isang interactive na educational game, sagot ng isang estudyanteng si Paulo, na puno ng excitement ang boses. Wow, napakagandang ideya niyan Paulo. Paano kayo nagdesisyon na gumawa ng educational game, tanong ni Mark, habang pinagmamasdan ang screen kung saan ipinapakita ang unang drafts ng kanilang proyekto. Sir, napansin po namin na marami sa mga bata sa komunidad ang walang access sa magandang educational materials. Gusto po sana namin na sa pamamagitan ng game, matuto sila habang naglalaro, paliwanag ni Alice, isa pang estudyante sa grupo. Natuwa si Mark sa narinig. Napakagandang layunin. Nakaka-proud na makita ang mga tulad ninyo na hindi lamang natututo ng bagong kasanayan kundi ginagamit ito para makatulong sa iba. Ano ang pakiramdam nyo sa mga natutunan ninyo dito sa programa? Sir, malaki po ang nabago sa buhay ko dahil sa programang ito, sagot ni Paulo. Dati po, hindi ko alam ang gagawin ko pagkatapos ng high school. Pero ngayon, may direksyon na po ako. Plano ko pong mag-aral ng computer science sa kolehiyo. Ganon din ako sir, dagdag ni Alice. Dati po para sa akin, ang IT ay para lang sa mga mayayaman o sa mga taong may access sa mahusay na edukasyon. Pero ngayon, nararamdaman ko na kaya ko rin at may lugar ako sa field na ito. Nakaramdam si Mark ng labis na kagalakan at kasiyahan sa kanyang puso. Ang makita ang positibong epekto ng programa sa mga kabataan ay nagbigay sa kanya ng dagdag na motivation na palawakin pa ito at maghanap ng iba pang paraan para makatulong. Natutuwa akong marinig yan. Tandaan nyo, ang bawat isa sa inyo ay may potensyal na makagawa ng malaking pagbabago hindi lang sa inyong buhay kundi sa buhay ng maraming tao. Magpatuloy lang kayo sa pag-aaral at pagtuklas ng bagong kaalaman, paalala ni Mark sa grupo bago siya umalis. Habang naglalakad pabalik sa kanyang opisina, napagtanto ni Mark na ang tagumpay ng programa ay hindi lang dahil sa kanyang pagsisikap, kundi dahil sa dedikasyon at pagpupursige ng bawat kabataang kasali dito. Ang kanilang pag-unlad at pag-asenso ay patunay na ang edukasyon at oportunidad ay mahalagang sangkap sa pagbabago ng buhay ng isang tao. Isang umaga, habang abala si Mark sa pag-prepare ng mga ulat ng progreso mula sa kanyang mga tinuturuan, biglang tumunog ang kanyang telepono. Ito ay si Carlos, ang kanyang direktang supervisor. Mark, kailangan kita dito sa conference room agad-agad, ani Carlos, ang kanyang boses ay tila balisa at puno ng pag-aalala. Pagdating ni Mark sa conference room, sinalubong siya ng mga nag-aalalang mukha ng executive team. Si Mr. Lim, ang CEO, ay diretso sa punto. May malaking problema tayo.
May critical error sa ating main server na naglalagay sa panganib sa buong operasyon ng ating data center, paliwanag ni Mr. Lim, habang ipinapakita ang mga graph at data na nagpapakita ng malubhang sitwasyon. Nakaramdam si Mark ng bigat sa kanyang dibdib. Ang problema ay tila mas komplikado kumpara sa mga nakaraang hamon na kanyang hinarap. Ano sa palagay mo, Mark? May ideya ka ba kung paano natin ito masosolusyonan? Tanong ni Mr. Lim, umaasa sa kanyang kakayahan. Sa sandaling iyon, naalala ni Mark ang mahiwagang USB drive na ibinigay sa kanya ni Sining. Kahit na may pag-aalinlangan, alam niyang ito na ang pagkakataon upang muling gamitin ang kanyang natatanging kasangkapan. Mayroon po akong susubukan na solusyon, pero kailangan ko ng kaunting oras, sagot ni Mark, puno ng determinasyon. Bumalik si Mark sa kanyang desk at agad na isinaksak ang USB drive sa kanyang laptop. Sa sandaling iyon, nagbago ang atmosfera ng kanyang workspace. Lumitaw ang mga simbolo at diagram sa kanyang screen, na nagbibigay ng inspirasyon para sa isang posibleng solusyon. Nakapagtrabaho si Mark ng may bagong sigla, ang kanyang mga daliri ay mabilis na kumikilos sa keyboard. Sa ilang oras, na-develop niya ang isang software patch na maaaring ayusin ang error at maibalik sa normal ang operasyon ng server. Nang handa na siya, tumawag siya kay Carlos. Carlos, handa na ang solusyon. Maaari ba nating i-test ito sa test environment bago i-roll out? Sigurado ka ba dito, Mark? Tanong ni Carlos, medyo nag-aalangan. Oo, kumpiyansa ako, sagot ni Mark, kahit papaano ay nakaramdam ng kapayapaan dahil sa gabay ng mahiwagang USB. Matapos ang matagumpay na pag-test, ipinatupad ang solusyon ni Mark sa buong sistema. Unti-unti, nakita nilang bumabalik sa normal ang operasyon ng data center. Sa isang follow-up meeting, pinuri si Mark ng buong executive team. Mark, hindi mo lang nailigtas ang ating kumpanya ngayon, ipinakita mo rin ang kahalagahan ng inobasyon at mabilis na pagtugon sa krisis, papuri ni Mr. Lim, habang ang iba pang miyembro ng team ay nagpapalakpakan. Sa kanyang puso, labis ang pasasalamat ni Mark kay Sining at sa mahiwagang USB. Ngunit alam niyang ang tunay na hamon ay kung paano niya mapapanatili ang kanyang integridad at kababaang loob sa kabila ng lahat ng tagumpay na kanyang nakamit. Isang taon matapos ang malaking tagumpay na nalampasan ng kumpanya sa tulong ni Mark, patuloy siyang nagpakita ng walang kapantay na dedikasyon at inobasyon sa kanyang trabaho. Ang kanyang mga kontribusyon ay hindi lamang nagpatatag sa operasyon ng kumpanya, kundi nagdala rin ng mga bagong oportunidad sa paglago at pag-unlad. Isang umaga, habang abala si Mark sa pagre-review ng performance metrics ng kumpanya, tinawag siya sa opisina ni Mr. Lim para sa isang pribadong pagpupulong. Ang kanyang mga hakbang papunta sa opisina ng CEO ay puno ng pagtataka. Hindi niya maiwasang isipin kung ano na naman ang bagong hamon na kanyang haharapin. Mark, maupo ka, sabi ni Mr. Lim, na may ngiti sa kanyang mukha. Walang masamang balita ngayon. Gusto ko lang personal na pasalamatan ka sa lahat ng iyong ginagawa para sa kumpanya. Nagulat si Mark. Salamat po, sir. Ginagawa ko lang po ang aking trabaho. Alam ko, Mark. Pero, higit pa sa pagganap ng iyong trabaho, ipinakita mo ang isang natatanging uri ng liderato na bihira namin makita. Dahil dito, nais naming i-promote ka bilang Vice President of Technology, pagbubunyag ni Mr. Lim, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tunay na pagpapahalaga. Nabigla si Mark, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Vice President, sir, hindi ko inaasahan. Mark, ikaw ang pinaka-qualified para sa posisyong ito. Sa nakaraang taon, hindi lamang teknikal na problema ang iyong nasolusyonan, kundi pati na rin ang pagbuo ng mga strategic plans na nagpabago sa direksyon ng ating kumpanya. Kailangan namin ang iyong pananaw at kasanayan sa mas mataas na antas ng pamamahala, paliwanag ni Mr. Lim. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Mark ng isang malalim na pasasalamat. Salamat po sa inyong tiwala, Mr. Lim. Isang malaking karangalan po ito. Sisiguraduhin kong patuloy ako na magiging karapat-dapat sa tiwalang ito. Alam kong magiging mahusay ka sa bagong tungkuling ito. Ang pagtanggap mo sa posisyong ito ay simbolo rin ng iyong pagpayag na maging isa sa mga pangunahing mukha ng kumpanya sa industriya, dagdag ni Mr. Lim. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, naglakad si Mark pabalik sa kanyang opisina, ngayon ay may bagong titulo at responsibilidad. Sa kanyang pag-iisa, pinag-isipan niya ang lahat ng mga pagsubok at tagumpay na kanyang naranasan.
Ang mahiwagang USB drive ay nasa kanyang bulsa, isang paalala sa hindi pangkaraniwang simula ng kanyang paglalakbay. Habang pinagmamasdan niya ang kumikislap na skyline ng lungsod mula sa kanyang bintana sa opisina, naramdaman niya ang bigat at saya ng kanyang bagong papel. Alam niyang ang pagiging VP ay magdadala ng mas maraming hamon, ngunit handa siyang harapin ang mga ito, hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para sa buong kumpanya at sa mga taong umaasa sa kanyang liderato. Sa gabing iyon, tinitigan ni Mark ang USB drive at ngumiti. Mula sa simpleng tulong sa isang matanda hanggang dito, ito na ang susunod na kabanata, bulong niya sa sarili, puno ng determinasyon na ipagpatuloy ang kanyang misyon na gumawa ng mas malaking pagkakaiba sa mundo gamit ang kanyang mga natatanging kakayahan at integridad. Sa kumpanya kung saan mabilis ang pag-angat ni Mark, may ilang hindi makatanggap ng kanyang tagumpay. Si Danny, isang matagal ng empleyado, ay isa sa kanila. Sa isang di inaasahang pagkakataon, narinig ni Mark ang pag-uusap ni Danny at ng ilang katrabaho. Malakas lang yan si Mark sa management, o baka siya yung gumagawa ng mga problema sa mga programs para siya rin ang magayos. May kakaiba dyan, bulalas ni Danny, hindi alam na naririnig siya ni Mark. Huminga ng malalim si Mark at nagpas siyang harapin ang sitwasyon. Nilapitan niya si Danny at ang grupo niya ng may kalmadong disposisyon. Danny, narinig ko ang mga sinabi mo. Kung may pagdududa ka sa aking integridad, mas mabuting pag-usapan natin ito ng harapan, mahinahon ngunit matatag na sabi ni Mark. Nagulat si Danny sa diretsahang pagharap ni Mark at sandaling nawala ng sasabihin. Sir Mark, wala naman, nagbibiro lang, palusot niya, ngunit bakas sa mukha niya ang kaba. Danny, hindi biro ang akusasyon mo. Ang integridad ko at ang aking trabaho ay seryosong bagay para sa akin, patuloy ni Mark. Kung may mga katanungan o problema ka, handa akong pag-usapan ito ng matino. Mahalaga sa akin na maging malinaw ang lahat sa ating team. Ang iba pang katrabaho ay tahimik na nakikinig, ang ilan ay hindi komportable sa sitwasyon. Hindi nagtagal, lumapit ang isa sa top management, si Mrs. Lopez, na narinig ang bahagi ng usapan. Ano ang problema dito? Tanong niya. Mrs. Lopez, may mga pag-aalala si Danny tungkol sa aking trabaho. Gusto kong linawin ang mga ito sa harap ninyo para transparent ang lahat, paliwanag ni Mark. Si Mrs. Lopez, na kilala sa kanyang patas na pamamahala, ay sumang-ayon. Tama yan Mark. Danny, kung may mga seryosong paratang ka, kailangan itong pag-usapan sa tamang forum, hindi sa ganitong paraan. Ang kumpanya ay may proseso para sa ganitong mga issue. Napagtanto ni Danny na mali ang kanyang diskarte at wala siyang konkretong ebidensya upang patunayan ang kanyang mga paratang. Pasensya na Sir Mark, nadala lang ng bugso ng damdamin, amin ni Danny, bagamat may pag-aalinlangan. Sa susunod, umaasa akong magiging mas maingat tayo sa ating mga salita at paratang. Mahalaga ang tiwala at respeto sa bawat isa sa ating team, paalala ni Mrs. Lopez. Pagkatapos ng insidenteng ito, lalo pang pinatunayan ni Mark ang kanyang dedikasyon at integridad sa trabaho. Bagamat nasaktan, ginamit niya ang pangyayaring ito bilang oportunidad upang patibayin ang kanyang reputasyon at ipakita ang kanyang tunay na karakter. Ang suporta mula sa management at sa kanyang mga katrabaho, na batid ang kanyang kontribusyon at kahusayan, ay nagpatuloy at lalo pang tumibay. Nasa Makati si Mark, abala sa kanyang trabaho bilang Vice President of Technology, ngunit kahit malayo, palagi niyang iniisip ang kanyang pamilya sa Leyte. Dahil sa kanyang pagtaas ng posisyon at ang kaakibat nitong pagtaas ng sahod at mga bonus, nagpasya siyang ipagawa at palakihin ang kanilang bahay bilang regalo sa kanyang ina, na nagtaguyod sa kanilang magkakapatid matapos pumanaw ang kanilang ama. Isang hapon, tumawag si Mark sa kanyang ina para alamin ang progreso ng pagpapagawa ng bahay. Siya ay may malaking tiwala sa kanyang ina na nagsusupervise ng proyekto, sinisigurong nasusunod ang lahat ng plano at detalye ng pagpapagawa. Kamusta na po ang pagpapagawa ng bahay ma? Tanong ni Mark, sabik sa mga updates. Maayos naman anak, nakausap ko ang contractor kanina. Sinisiguro kong lahat ng gusto mo sa plano ay nasusunod. Malapit na rin matapos ang kusina at 2 kwarto, sagot ng kanyang ina, na masaya at excited sa mga pagbabago. Salamat po ma, sa pag-aasikaso niyan. Alam kong hindi po yan madali, pero malaking bagay po yan para makasiguro ako na maayos ang lahat, sagot ni Mark, puno ng pasasalamat. Wala yun, anak, ikaw nga itong nagbibigay ng ganitong kagandang pagbabago sa ating tahanan.
Salamat sa Diyos at nakapagtapos ka at umangat sa career mo. Napakalaking tulong ng iyong suporta, tugon ng kanyang ina, hindi maitago ang kanyang pagmamalaki. Regalo ko po ito sa inyo, ma. Pasasalamat ko po ito sa lahat ng paghihirap at sakripisyo na ginawa nyo para sa amin. Nais ko pong mabigyan kayo ng komportableng tahanan na matagal nyo nang pinapangarap, sabi ni Mark, ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal at paggalang. Napakabuti mo, anak. Excited na ako na makita ang bagong bahay. Sigurado akong magiging maganda ito, sagot ng kanyang ina, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa tuwa. Plano ko rin pong umuwi sa susunod na buwan para makita ang bahay at magkasama-sama ulit tayo. Maghahanda po tayo ng maliit na salo-salo para sa ating tatlo, dagdag ni Mark, sabik na makapiling ang kanyang pamilya. Magandang ideya yan, anak. Sigurado akong magiging masaya ang pagtitipon. Sige, paghahandaan ko yan. Ingat ka palagi dyan, Mark. Lagi kang ipinagdarasal ni Mama, paalam ng kanyang ina, puno ng pagmamahal. Sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap, nag-iwan ito ng ngiti sa mukha ni Mark. Ang pagkakataong makapagbigay balik sa kanyang pamilya at makita ang kasiyahan sa mukha ng kanyang ina ay nagbigay sa kanya ng malaking kagalakan at inspirasyon na ipagpatuloy ang kanyang pagsisikap sa trabaho at sa buhay. Pagkatapos ng ilang taon ng pag-unlad at mga tagumpay sa trabaho, naalala ni Mark ang pinagmulan ng kanyang mahiwagang paglalakbay, ang USB na bigay ni Sining, ang diwata na nagbigay sa kanya ng kakayahang lumutas ng mga komplikadong problema sa trabaho. Isang gabi, habang nagmumuni-muni sa kanyang opisina sa Makati, naisipan niyang bisitahin si Sining upang magpasalamat sa kanyang naging papel sa kanyang buhay. Naglakad si Mark papunta sa parke kung saan niya unang nakilala si Sining, dala ang mahiwagang USB. Habang nakaupo sa ilalim ng puno kung saan sila unang nag-usap, inilabas niya ang USB at marahan na hinaplos ito. Sa isang iglap, lumitaw si Sining sa kanyang harapan, ngumingiti. Sining, maraming salamat po sa lahat, panimula ni Mark, ang kanyang boses ay puno ng sinseridad at pagpapasalamat. Mark, nakita ko ang iyong mga nagawa at ang iyong paglago. Napakalayo na ng iyong narating. Paano ka nagbago simula noong huli tayong magkita? Tanong ni Sining, na tila interesado sa kanyang mga karanasan. Ang mahiwagang USB na ibinigay ninyo sa akin ay hindi lamang nagbago ng aking karera kundi pati na rin ang aking buhay. Hindi lang ako naging mas mahusay sa trabaho, kundi natutunan ko rin ang kahalagahan ng integridad, kabutihan, at pagtulong sa iba. Pagbabahagi ni Mark, habang ang mga alaala ng mga nakaraang taon ay naglalaro sa kanyang isipan. Tuwang-tuwa ako na naging positibo ang iyong mga pagbabago, Mark. At paano mo ginamit ang iyong tagumpay para sa iba? Tanong ni Sining, ang kanyang mga mata ay kumikislap sa pagmamalaki. Sa tulong ng posisyon na aking naabot, nakapagsimula ako ng mga programa para sa mga kabataang nangangailangan, binigyan ko ng mas magandang buhay ang aking pamilya, at nagawa kong inspirasyon sa iba sa aking komunidad. Ang lahat ng ito, dahil sa paunang tulong na inyong ibinigay sa akin, paliwanag ni Mark. Napakaganda ng iyong ginawa, Mark. Iyan ang tunay na diwa ng kapangyarihan na ibinigay ko sa iyo, hindi lamang para sa personal mong tagumpay kundi para sa kabutihan ng marami, sabi ni Sining, ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan. Oo, at sa bawat araw, pinipilit kong maging karapat-dapat sa regalo na ito. Sana'y patuloy ko pa ring magamit ito sa paggawa ng mabuti, tugon ni Mark, ang kanyang mga mata ay seryoso at mayroong determinasyon. Patuloy akong magiging gabay mo, Mark. At tandaan mo, kahit wala na ang USB, ang tunay na mahika ay nasa loob mo na, sa iyong puso at isipan, paalala ni Sining, bago siya unti-unting naglaho, na para bang isang hamog na dahan-daang nawawala sa hangin. Naiwan si Mark sa parke, may ngiti sa kanyang mukha at may bagong lakas ng loob. Ang kanyang pagbisita kay Sining ay nagbigay sa kanya ng bagong inspirasyon na ipagpatuloy ang kanyang landas ng kabutihan, pag-unlad, at pagbabahagi ng kanyang mga biyaya sa iba. Sa gabing iyon, mas lalo niyang naunawaan na ang tunay na pagbabago ay nagmumula sa loob, at ang bawat isa sa atin ay may kapangyarihan na gawing mas maganda ang mundo, isang hakbang sa isang pagkakataon. Pagkatapos ng matagal na panahon, nagbakasyon si Mark sa kanilang tahanan sa Leyte para magpahinga at makasama ang kanyang pamilya. 2 linggo ang kanyang inilaan para dito, isang bihirang pagkakataon na makapiling niyang muli ang kanyang ina at kapatid. Pagbaba ni Mark mula sa sasakyan, sinalubong siya ng malalaking ngiti at mahigpit na yakap mula sa kanyang ina at kapatid. Mark,
Napakasaya naming nandito ka ulit, masayang bati ng kanyang ina, habang mahigpit siyang niyayakap. Kamusta na po kayo? Miss na miss ko na kayong dalawa, tugon ni Mark, ang kanyang puso ay puno ng kasiyahan at pasasalamat sa mainit na pagtanggap. Maayos naman kami dito. Halika kuya, ipapakita namin sa iyo ang mga pagbabago sa bahay, sabi ng kanyang kapatid, sabik na ipakita ang mga renovations na kanilang ginawa. Habang naglilibot sa bagong ayos na bahay, hindi may pinta ang tuwa sa mukha ni Mark. Ang bawat sulok ng tahanan ay nagpapakita ng kanilang pinagsamang mga pangarap at pagsisikap. Napakaganda ng bahay. Hindi ako makapaniwala na ito na ang bahay natin, wika ni Mark, habang dama niya ang bawat detalye ng mga pagbabago. Napakalaki ng naitulong mo Mark. Salamat sa lahat ng iyong suporta, sabi ng kanyang ina, ang kanyang mga mata ay nagpapahiwatig ng malalim na pasasalamat. Para po ito sa inyo ma. Lahat ng ito, bunga ng mga sakripisyo at pagmamahal ninyo sa amin, tugon ni Mark, ang kanyang tinig ay puno ng emosyon. Nang gabing iyon, nagtipon sila para sa isang masaganang hapunan, nagbahagi ng mga kwento at tawanan, at nagpasalamat sa mga biyayang kanilang natanggap. Ang hapagkainan ay puno ng mga masasarap na pagkaing lokal, at ang bawat kagat ay sinamahan ng masasayang usapan at alaala. Pagkatapos ng hapunan, nagpunta si Mark sa labas ng bahay, naupo sa ilalim ng mga bituin, at nagmuni-muni. Habang tinitingnan niya ang langit na puno ng bituin, inalala niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan, ang mga hamon, tagumpay, at ang mahiwagang pagtulong ni Sining. Bawat pangyayari ay nagdala sa kanya sa puntong ito ng kanyang buhay, kung saan nadarama niya ang kapayapaan at kasiyahan. Ang dami ko na palang napagdaanan. Mula sa simpleng empleyado hanggang sa pagiging VP. At ang lahat ng magagandang bagay na nagawa ko para sa pamilya ko, bulong niya sa sarili. Nagpapasalamat ako sa bawat biyaya, at nangangako akong patuloy na gagamitin ang mga ito para gumawa ng mabuti. Habang lumilipas ang gabi, napuno ng pasasalamat at pag-asa ang puso ni Mark. Alam niyang ang landas na kanyang tinatahak ay hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para rin sa iba na maaari niyang matulungan at mabigyan ng inspirasyon. Ang 2 linggong ito sa Leyte ay hindi lamang isang pagkakataon para makapagpahinga, kundi isang pagkakataon din para muling pagtibayin ang kanyang mga layunin at pangarap para sa hinaharap. Sa pagtatapos ng kanyang bakasyon, handa na si Mark na bumalik sa Makati, dala-dala ang mga alaala at inspirasyon mula sa kanyang tahanan, pamilya, at mga bituin sa langit ng Leyte, mga gabay niya sa patuloy na paglalakbay sa buhay.